suliranin ang dumating sa ating buhay, manatili po tayo sa Panginoon. Amen? Amen. So, shalom everyone. Once again, shalom po sa ating mga kapatid sa online. Kumusta po tayo lahat? Naway nasa mabuti po tayong kalagayan. Amen? So, are we ready to listen the word of God? Amen? So, alam po natin na ang nangyayari dito sa buong mundo ay kamangha-mangha. Hindi na po natin may paliwanag, pero we as a believer is hindi na po tayo masusurprise kasi sinabihan na po tayo ng Panginoon na hindi na tayo masusurprise sa lahat ng nangyayari dito sa buong mundo kasi alam natin na yun po ang mangyayari. Hindi po ba? So sabi niya na be ready. So be ready all the time because no one knows when the Son of Man will come. Amen? So no one knows when the Son of Man will come. Amen? So hindi po natin alam yun. Only the Father. Yan po ang matatagpuan sa Matthew chapter 24 verse 36. Amen? So, yun, kahapon napag-aralan po natin about the obedience. Kaya, ipagpatuloy po natin yun kasi hindi po ako prepared. Hindi po ako prepared nung sabihan po ako ni Brother Flores kahapon na ako ang mag-praise po ngayon. Pero, sasabihin ko po sana, sinabi ko po talaga na hindi po ako prepared but na-review po ako ng Panginoon na how if the Lord will come right now and yet you are saying that you are not prepared. Amen? Kaya hindi po naman po ako nag-respond kay Brother Flores pero nag-obey po ako and glory to God. Kaya sabi ko, sorry Lord, please help me kasi minsan pag nakikinig po kami ng salita mo is amen kami ng amen. Pero when it comes to application, yung response po namin is we are not prepared. Kaya yun, so ang pag-uusapan po natin ngayon is about the second coming of Jesus Christ. Amen? So alam po natin na Jesus Christ will come at naniniwala po tayo na si Jesus Christ ay babalik to judge us. Amen? So, si Jesus Christ will come again to judge us. Amen? Naniniwala po tayo doon, hindi na po siya babalik para tayo po ay iligtas, pero babalik po siya para i-judge po tayo. Kaya nga, sabi doon sa Romans 10, verse 9 na, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Amen? So yun po yung katunayan na Jesus Christ is our Lord and He come. Napunta na po siya dito sa mundo para iligtas po tayo and He will come again para i-judge po tayo. Amen? So hindi po yun bago sa atin. It is already written into the book of life na Jesus come. That Jesus was come already to save us. Amen? Amen? Kaya si Jesus Christ ay iniligtas niya po tayo and He will come again to judge us. Kaya yun po yung pinaghahandaan po natin. Yun po ang dahilan kung bakit po tayo nag-o-obey. Kung bakit kailangan po tayo mag-obey para sa Panginoon because hinahanda po tayo ng Panginoon for the eternal life. At yun po yung example din po natin kahapon na buhay ni Noe. Amen? So, example si Noe na Noe, one of the righteous man that God chosen to build the ark. Amen? So tayo po ay mag-pray. Amen. Hallelujah. Yes, Lord, Father in heaven, holy be your name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. So Lord, once again,
sa oras na ito, kami po ay nagpapakumbaba na ibahagi ang inyong salita. At Lord, I ask you, Holy Spirit, to be with us. That Lord, kung ano man po, O Lord, ang ibabahagi mo ito, kami po, O Lord, ay handa na i-accept ito at maunawaan sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. In the almighty name of Jesus, we declare, O Lord, na ikaw, O God, ang sumama sa bawat isa na, Lord, napakahalaga ng inyong salita na aming mapapakinggan ngayong gabi, because you have said into your word that you will come to judge us, na hindi na po yung kaligtasan ang aming marireceive, kundi judgment na nanggagaling sa iyo, in the almighty name of Jesus. Kaya Lord, pakatulungan mo po kami na unawaan ang inyong salita, in the almighty name of Jesus. Amen. Amen. So, ayun. So, kahapon na pag-aralan po natin about the obedience of Noah. Amen. At yun nga yung sabi ko kanina na Noah is the one of the righteous man that chosen by God to build the ark. Amen. So, bakit pinagawa ng Panginoon si Noah ng ark? Mababasa po natin yan sa Genesis 6 verse 5 to 8. Amen? So, sinabi niya dito sa Tagalog, sabi niya kung bakit pinagawa niya si Noah ng ark is nakita niya, sabi niya sa verse 5, nakita niya winalaganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Kaya't labis na ikinalangkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. Sinabi niya, lilipurin ko ang lahat ng taong aking nilalang, lilipurin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Ikinalulungkot kong nilalang ko pa ang mga tao. Ngunit si Noe ay naging kalugod kay Yahweh. Amen? So ito po ang dahilan kung bakit pinagawa ni Lord si Noah ng ark, dahil hindi na po nalulugod ang Panginoon sa mga tao dahil sa kanilang mga ginagawa, hindi na nila makontrol ang kanilang sarili sa paggawa ng kasamaan. Amen? So, sabihin po dito na kung hindi po tayo nakakalugod sa mata ng Panginoon, ay nalulungkot ang Panginoon. Amen? Makikita po natin dito na nalulungkot siya. Kumbaga, hindi siya nasisiyahan sa mga ginagawa ng mga tao kung masama yung ginagawa po nila. But glory to God, kasi may nakita po siyang isa na tao na nakakalugod sa Panginoon. At yun nga po si Noe. Amen? So sinabihan siya ni Lord na gumawa ng barko. He instructed everything. At sinabihan siya ng Panginoon sa lahat ng kanyang gagawin. But Noah obeyed him exactly. Amen? Makikita po natin yan sa Genesis 6 verse 22. Sabi nga doon, at ginawa nga ni Noe ang lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. Amen? So grabe yung pag-obey ni Noe sa Panginoon. Kapag pagbulay-bulayan po natin ito, wala po ako dito sa pag-obey ni Noe sa Panginoon. Amen? Imagine po natin yung paggawa niya ng angko. Alam po natin na it is summer, di po ba? Summer. Tapos, ang laki ng barko, every the measurement, sinunod ni Noe, pero kahit pinagtatawanan ng mga tao, he still obey the Lord. Amen? At naway ganun din po tayo na kahit pinagtatawanan po tayo ng mga tao, at pinipersecute po tayo, we still obey the Lord faithfully. Amen? Let us continue to prepare. Kasi si Noe, pinipare niya yung plano ng Panginoon. He
the ark para masave po sila sa baha. Amen? Hindi man alam ni Noe kung gaano kalakas yung baha, pero yung instruction ni Panginoon is maghumanda ka, gumawa ka ng arko. Amen? Pero makikita natin doon na walang complain si Noe, kundi nag-obey faithfully sa Panginoon. Amen? Now, ay ganun din po tayo. I-accept po natin and we declare that we will always obey. Amen? To prepare kung ano yung pinapagawa ng Panginoon sa atin is we always obey. Amen? Kasi lahat naman po tayo, we know that God is our God into our life. Amen? And so let us obey the Lord. Kung pagsabihan po tayo na mag-share ng word, always respond. Amen? Always respond. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen? Praise the Lord. Wag na yung, bakit ako? Amen? Bakit ako? Hindi ako prepared. Amen? So wala po akong kasi kasama din po ako doon. Pero ganun po talaga. What if na kung yun nga yung nag-remind po sa akin na what if, kasi nga sabi nga doon sa Matthew na no one know when the Lord will come. And what if that in that time na sinabi mo na you are not prepared, what if that in that time the Lord will come at akala mo maliligtas ka, pero dahil sa sinabi mo na you are not prepared, hindi ka na makakasama sa kaligtasan. Di po ba? So we always be prepared. Prepared to the Lord. Amen? So tama na sa atin yung wala pa, yung revelation, wala pa yung leading ng Holy Spirit kasi naniniwala po tayo na God is omnipresent. We are always declaring that into our tongue. Di po ba? Sinasabi po natin yan when we pray. Kaya kahit wala pang revelation, but you come to the Lord and pray, you worship Him, and He will reveal the Word. Di po ba? So, we believe that God is omnipresent. And the Holy Spirit is always with us. Amen? He is always with us. Praise the Lord. Amen? Dahil the moment that we receive Jesus Christ as our Savior is the number one leading from the Holy Spirit is to share the goodness of God. Yun po yung pinaka-number one na panghawakan po natin. Huwag na po natin hintayin yung revelation kasi may revelation na tayo na nanggagaling sa Panginoon. Sometimes, akala po natin walang revelation or walang leading ng Holy Spirit, but let us check our heart, our emotion, our thinking, thoughts. Humble yourself and ask God for the revelation because yun nga, God is omnipresent. He is always there to help us and to give the word kung ano ang kailangan natin. Amen? So, praise the Lord. So, yun.